si Nika, CPA. Dito sa channel na 'to, hindi tayong typical na boring lecture. Gagamitin natin ang hacks, visuals, at simple examples para mas madaling maintindihan ng accounting. Alam mo kung iba-iba tayo ng style sa pag-intindi, pero ito yung paraan ko na sana makatulong sa'yo para mas ma-enjoy mo ang learning journey mo. So, welcome to episode 5 ng Accounting Hack Series. So, today pag-uusapan natin ang T-account. So, ano ba yung T-accounts? If nalilito ka sa debits and credits, good news, T-accounts are your best friend. Para siyang scratch paper na accounting. So, let's go back. Ano ba ang T-account? Simple lang siya. Isang account siya na merong letrang T. Yes, literal na T. So, yung left side dito, ito yung debit. Ito yung right side naman, ito yung credit. So, ginagamit ang T-accounts para ma-visualize kung saan napupunta ang debits and credits bago ka mag-journal entry. Parang, isipin mo 'to as like practice area, organizer ng thoughts mo, and accounting training wheels, okay? So, let's do an example. So, we use two T accounts. Example number one, nag-invest si owner ng 10,000 cash. So, yung gagawa ka ng dalawang T accounts for those two FSLI account, which is yung cash and yung capital. So, dahil nag-invest si owner ng 10,000 na cash, maglalagay ka ng 10,000 sa debit side ng cash. At the same time, ilalagay mo din yung 10,000 sa credit side ng capital. Okay? Bakit? Kasi yung cash nag-increase siya, and alam naman natin na ang normal balance ng cash is debit. Okay? At the same time, yung equity din nag-increase din siya, and we know that yung normal balance ng equity is yung credit side. Okay? So, makikita mo balance agad siya. This is why T accounts are powerful. Kita mo agad yung flow. Okay, next example. So, bumili ka ng supplies worth 3,000 cash. So, dahil we have two accounts here, which is the supplies and the cash. So, we'll be making two T accounts for supplies and cash. So, nagdagdag ka daw ng supplies worth 3,000. So, dahil asset to, and normal balance ng asset is debit, maglalagay ka ng 3K under the debit side. At the same time, nagbawas ka ng cash, which is under asset dahil babawas ka ng cash, sa credit side siya. 3K din naman. So, dahil asset to asset lang to, wala siyang effect sa liabilities or sa equity. Bakit ginagamit ang T-account sa beginners? First of all, hindi siya nakakalito. Kita mo agad kung alin ang debit, alin ang credit, and mas madaling ma-check kung balance siya. Also, perfect yun bago ka mag-journal entry. So, if nagugulhan ka, always go back to the T-account. So, now, quick exercise muna. Ikaw muna. So, yung transaction natin, kumita ang business ng 5,000 cash from sales. So, kung ako sa'yo, i-pause mo muna ng video na 'to, and why don't you try to answer, right? So, ask yourself which side yung debit and which side ang credit. So, answer, if yung nag-debit ka ng 5,000 under cash, that's right. And kapag nag-credit ka naman ng 5,000 under revenue, then that's perfect. If nakuha mo yan, you're so doing great na. So, a quick recap, ang T-accounts, ito yung visual tools for debits and credits mo. Yung left side, ito yung debit. Yung right side, ito naman yung credit. And it helps you organize yung transactions mo. And also, this is a fundamental step before you make journal entries. Okay? So, ano bang next natin? Next natin is pag-usapan natin how to identify accounts in the transactions in the easiest method. Okay, so if you're ready for that, click this video.